page at welcome sa ating motor review. Kung bago ka na sa channel ko, just click the subscribe button below and hit that motherfucking bell para updated ka lagi sa akin. Nandito po tayo ngayon sa Makina Moto Bazaar dito sa C5 Bridgestone Pasig, na kung saan nilaunch na po ng SYM at Euromotor ang kanilang mga bagong motor. Yung isa mukhang Mio at yung isa mukhang Aerox. So tingnan natin dito sa venue na to yung specs, yung features at yung presyo. Tara, tingnan natin. At eto na nga, kasabay ng Makina Moto Bazaar last October 19 ay nilaunch na rin ng Euromotor Philippines ang trending ng mga bagong scooter nila. Isa dito ang Euromotor Griffin 180. Marami na rin ang nilaunch nila na magagandang scooter, pero grabe ang lupit nito. Isa ito sa magandang decals na nakita ko. Para ito sa mga naghahanap ng budget meal na pangmalakasan na scooter na pang commute, pwede pang MC taxi, pang everyday use at pang long ride. Nung nakita ko to sa personal, itong Euromotor Griffin 180, abay panalo talaga, no? May hawig siya sa Aerox 155. Napakaganda ng color scheme na yellow and blue. Isama mo na yung astig na Euro decals na bumagay at naging elegante tignan. And at the same time, lumabas yung pagka-sporty aggressive nito sa pang-overall looks niya. Pero kahit papano, like kung sinasabi sa mga motor review natin, iba pa rin yung design, yung kurba, yung decals, may sarili pa rin identity itong scooter na tatak Euromotors. Isama na rin natin dyan yung kanyang camel back seat. Ito lang yung scooter na talagang pinaganda na niya yung upuan. Di mo na kailangan palitan dahil sobrang astig nga talaga nito. Pagdating sa biyahe, di ka mabibitin dito dahil ito ay may fuel tank capacity of 6.5 liters with fuel consumption of approximately 35 to 40 kilometers per liter. Carry mo pa rin yung bigat nito. Bagay din sa mga first timer na mag-scooter, nasa 115 kilograms lang. 5'6 po ang height ko pero hindi ganon kabigat. Kaya mo pa rin itong imaniobra. At seat height na 780mm kaya makakaupo ka pa rin ng maayos at balance ka pa rin from the ground. At syempre hindi mawawala dyan yung charging port na napaka-importante sa lahat ng mga riders natin. Para habang nagcha-charge ka, updated pa rin tayo sa Viva Max atin to syempre. Base sa specs, ito po ay isang 180cc, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid-cooled at fuel-injected. Meron itong 17.4 horsepower and 15.7 Nm of torque. Bore and stroke of 63mm by 57.9mm which is short stroke, meaning pangmalakasan ng arangkada nito. Compression ratio of 11.7:1. Napaka-solid din ng mga suspension nito, naka-telescopic fork at naka-dual coil suspension with sub-tank. Kaya expect nyo na maganda ang bounce ng suspension nito. Kung 180cc ang scooter mo, dapat malakas din ang braking power nito. Naka-disc brake sa harap with dual piston caliper at naka-combi brake system. Meaning kapag nagpreno ka sa likod, mararamdaman mo rin na didiin yung preno sa harap. At naka-disc brake din sa likod with dual piston caliper din. Grabe nga talaga ang braking power nito. Dual piston caliper, harap at likod. Yan ang kagandahan sa Euro Griffin 180. Swak sa bangkingan ng mga gulong nito, 100/80/14 and 100/70/14 with tubeless tires. Para sa mga features, naka-all-LED lighting system. Astig din ang mga daytime running lights nito. Mas lalong lumiwanag yung headlight panel niya. Ang headlight nito, naka-projector lamps, kaya malinaw at malakas ang buga nito. Naka-full digital panel display, colored, malinaw at nababasa ang mga information nito. May speedometer gauge, RPM gauge, clock, voltmeter, fuel gauge, odometer, naka-keyless system with answer back, kaya maganda ang safety features nito. Magkatabi na rin ang seat button at gas cap button. Pagdating sa mga handle switches, kabisado nila po ito, hindi na nila pinakomplikado pa. Easy to use para sa ating safety. Merong high and low, busina at turn signals. Sa kabila naman, naka-stop and start system button, meaning kapag huminto ka sa stoplight at nag-go, twist mo
lang yung throttle at aandar na po ng kusa. Meron din itong headlight switch and push start. At syempre, ang seat compartment nito malaki rin. Marami kang mailalagay ng mga gamit. Wala pa pong nilalabas na SRP itong Euro Motors. Kasi po ang balita natin sa January 2025 pa po ito magiging available. Pero tansya ko, magre-range po ang presyo nito from 95,000 pesos to 100,000 pesos. Pero sana mas makakabuti kung mas mababa pa sana yung presyo nito. Once na available na po ang mismong SRP niya, i-update po namin kayo agad. At kung ikukumpara natin siya sa ibang mga competitive na 155cc to 180cc, lumalabas na si Griffin 180 pa rin ang may pinaka-affordable price. Hindi man siya naka-ABS or TCS pero reliable pa rin ito pang everyday use. Maraming salamat po at sinamahan niyo po ako dito sa Makina Moto Bazaar sa C5 Bridgetown Pasig. Sana nag-enjoy kayo sa test ride ng mga motor at mga murang helmets, riding gears and accessories. Ang tanong, based sa specs and features, magkano kaya ang magiging SRP ni Griffin 180 kapag available na siya sa January 2025? Comment down below, wag mahiya, para mabigyan natin ng tips at ideas ang ating mga moto viewers. Para sa mga updates ng ating moto review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BaseBoys.ph. Please like and share ang ating mga moto reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Nation!